From Jemuel Quilo, Kuya Garawi, saan naman po galing ang creator or God kung siya ang nauna? From Popsi Rish, para sa akin dapat may pinagmulan din ang something na yan, hindi pwedeng sumulpot yan bigla. From Jude Antonio Barbero, kung may gumawa sa atin dahil sa logic na hindi pwedeng sumulpot na lang, vice versa, ganun din ba si God? Where's the fact? What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Like what I said, sasagot ako ng interesting questions na nakita ko sa nakaraan nating video. Be sure na napanood nyo muna ito para mas maunawaan ninyo. So basically maraming nagtatanong. At ang pinaka bottom line ng tanong nila ay, kung Diyos ang gumawa sa universe, sino naman ang gumawa sa Diyos? Sa ngayon meron lang kasi tayong 4 possibilities na mako-consider. Number 1, walang creator, the universe is ever existing. Number 2, walang creator, the universe just pop out into existence. Number 3, may creator at yung creator na yon ay may creator din. Number 4, may creator at yung creator na yon ay walang creator. Feel free to comment down below kung may iba pa kayong naiisip na possibilities bukod sa 4 na yan. But for now, let's see kung alin ang mas logical sa 4 na yan. Number 1, walang creator, the universe is ever existing. Kung sana ang universe natin ay static lang o hindi gumagalaw, may possibility na ever existing ang universe natin. Ang kaso hindi ganun eh. Science proved us na may starting point ang universe. Nagmula ang universe sa Big Bang. It began as a tiny dense fireball that exploded 13.8 billion years ago. So, out na ang possibility na ito. Mismong science na nag-reject sa possibility na ever existing ang universe. Number 2, walang creator. The universe just pop out into existence. Pwede sana to pero may tinatawag tayong law of cause and effect. Ano ba ito? The law of cause and effect is a fundamental concept in philosophy and science that suggests every event has a cause, and every cause produces an effect. This law proposes that nothing happens without a reason or cause, and that every effect is the result of a specific cause or a series of causes. Kumbaga, hindi puputok ang baril kung walang kakalabit ng gatilyo. At dahil may Big Bang, therefore, may nag-cause ng Big Bang. Common sense tells us na dapat may nag-trigger for the Big Bang to happen. Pero ito ngayon ang pinagkaiba ng baril na ito at ng Big Bang. Dito kasi sa baril na ito, existing na ang baril, existing na ang bala, existing na ang pulbura. Yung kakalabit na lang ang kulang para pumutok ito. Unlike sa Big Bang, science told us nothing existed before the Big Bang. Nothing plus nothing is nothing. No matter how many nothing you add together, there will still be nothing. So paano nagkaroon ng Big Bang? So papasok ngayon ang word na create. Kasi the only way for something to exist from nothing kailangan may creation na maganap. So I guess out na rin ang possibility na ito at mukhang kakampi ulit natin ang science and common sense dito. Number 3, may creator at yung creator na yon ay may creator din. Dito na papasok yung tanong ng karamihan na nabasa ko sa comment section. Sinasabi ko daw kasi na may pinagmulan ng universe at kung God man yon, dapat may pinagmulan din ng God, diba? Well, first of all, hindi ako ang nagsabing may pinagmulan ng universe. That is according to most physicists and astronomers. Pero kung ano man yung nag-cause netong explosion is still a mystery. Pero regardless kung sino man o ano man ang nag-cause o nag-trigger ng Big Bang, ang point is, may cause ito. Isa sa in-example kong physicist sa nakaraan kong video ay si Stephen Hawking. Sinasabi niya na before the Big Bang, time does not exist. So meron na tayong division ng event dito. Lahat ng naganap after the Big Bang ay sakop ng time and space. Lahat naman ng naganap before the Big Bang ay hindi nasakop ng time and space. That means kung ano man ang meron dito ay imposibleng may pinagmulan kasi nga walang time before this point. Walang time means walang before at walang after. Ever existing lang ang possibility dito. Pero for the sake of a better argument, let's say na ang universe na ito ay gawa lang pala ng isang alien. Kaso, sino naman na nag-create dun sa alien na yun? Marahil gawa din siya ng alien outside his universe. Pero saan naman nanggaling ang alien na ito? If this goes on forever at walang starting point, then magiging imposible na ang mag-exist pa tayo. Imagine this domino. Bago tumumba ito, kailangan may domino na tumulak dito. For this to happen, kailangan may tumulak din dito. If this goes on forever, backwards in time, sa tingin niyo ba possible na matumba pa ito? Imposible na, 'di ba?
Pero the fact that we are here and we are existing, therefore, hindi infinite ito at isang possibility na lang ang natitira. May creator at yung creator na yon ay walang creator. Although hindi ito suportado ng science, pero hindi tumututol ang science at hindi rin tumututol ang common sense sa possibility na ito. Adios! Muli, maraming salamat sa aking mga sponsors o yung mga nag-subscribe. At syempre, maraming salamat din sa mga star senders pati na rin sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Maraming salamat sa inyo.